Mga kapuso, nagbabalik po tayo mula dito sa lungsod ng Maynila kung saan ide-demo natin ang kanilang mga bagong-bago at state-of-the-art na mga drone na gagamitin. Hindi lamang po ito para sa videography, ano? Ito po yung gagamitin nila para palakasin ang kanilang disaster response at iba pa mga applications para sa lungsod. At kaugnay po niyan, makakausap natin MDRMO Special Projects Section Chief Ramon Jefferson Verano. Good morning. Good morning po, sir. Thank you very much. Ito, pakita muna natin. Isa-isahin na natin ang laki, ang high-tech. Tingnan. Ano ba ang capabilities ito? Dito muna tayo. This one is, itong small drone na to is gagamitin namin for fast deployment during emergency response. May capabilities to na spotlight and also speaker. With AI capabilities din siya na kayang magbilang ng tao, ng sasakyan at ng mga barko. Kasi ito pakita lamang natin yung scenario. For example, may pagguho dyan or something that will prevent rescuers from approaching from the ground. Yes po. So papakita natin yung top view. Yes para po. makita natin yung tulad na nabanggitin nyo, ilan pa ang natrap sa loob, for Yes example. po. Then, titignan muna natin yung area kung clear siya. Then once na-clear na siya, ito naman yung gagamitin natin, which is yung next drone Okay. na thermal para maka-detect ng mga body heat signature. So, once na makita natin yung mga body heat signature, madali na natin siyang malulocate at mapupuntahan ng mga first responder natin para i-rescue yung mga tao. Body heat signature, ibig sabihin, sir, for example, under the rubble, kahit wala kang direct na visual Yes dito po. sa biktima, pwede niyang masense na may tao pa sa loob. Yes po, minsan po kasi mahirap puntahan yung isang area na collapse area. So itong gagawin natin, papaliparan natin from the top view, makikita na natin, even yung collapse area na yun, napatungan na siya, makikita pa rin yung heat body signature niya. Ito may speaker din. May speaker din po and So, spotlight. pwede ka, again, i-illustrate natin sa mga kapuso natin, ano ang magiging purpose ng speaker na yon? Yeah. Di bali yung speaker na yun, ginagamit siya for large crowd event. For example, is yung mga rally to instruct yung mga tao na kailangan nila lumayo sa ganitong lugar or kung ano yung dapat na gawin nila. So, kumbaga, remotely, kayo ho nagsasalita, pero dito yung labas ng Yes audio. po. Okay. So, pwede ka, for example, doon sa example natin, kailangan i-rescue, so pwede nating bigyan ng instruction siguro yung Yes mga po. nire-rescue natin, ano? Ayun po. Di bali, makikita naman po natin through spotlight na yung kung madilim naman po, we can use the thermal para makita natin yung crowd density and also with the spotlight din po para makita natin kung gano'n na yung karami yung tao. Crowd density, yung binabanggit ni Sir, ay yung halimbawa, itong mga nakaraan, may mga malalaki rally dito. Yes po. So, sa pamamagitan nito, ma-estimate natin more or less gaano karami Apo, yung crowd. makikita na po natin yung crowd. For example, nung last translation, nakita natin kung nasaan na yung translation dahil sa dami ng tao, yung body signature niya is sobrang dami. So, nagamit ito nung translation, hindi Yes pa? po, nung translation, di bali, nag-demo po muna kami ng unit. So, ito yung Okay. nakita Dito natin. tayo, itong napakalaki. This one is ito yung gagamitin naman namin for large scale mapping ng Manila. So ito Okay. yung gagamitin namin para magkaroon ng 3D mapping yung Manila para magamit ng iba't ibang department like the assessor, the city engineering and city planning. With this drone, hindi na kailangan bumaba ng mga inspector, through computers na lang para mas mapabilis yung processing or yung pag-inspect ng mga structures. I suppose, mas accurate din, ano? Pag Yes, po. mga ganito yung ginagamit Yes natin. po, mas accurate, mas madali yung sukat, at mas mabilis po makakapagplano at makagawa ng desisyon with this drone. Bakit tayo nag-decide na magkaroon ng ganitong fleet of drones? So, through the initiatives po of Mayor Isko Moreno, so gusto niya is mag-advance tayo ng system na tulad ng mga first world country na doon natin talagang inadapt yan kung paano sila umuunlad using drones. Demo tayo, sir. Pakita natin yung capability. Ito yung pinakamaliit, ano? Ito po yung pinakamaliit na gagamitan natin na AI. Sige, go ahead. Ano ba pwede nating... Ayan, pwede ba nating i-demo yung spotlight tsaka yung speaker? Sige po. Bali ito po. Gano'ng kataas ang kayang liparin itong mga drone na to? So sa ka-up regulation po is hanggang 120 meters lang po. 120 meters. Mataas-taas ang gusali na ho yun, yung 120 meters sa taas nun. So ayun po yung spotlight natin. Okay.
Then we can also do the speaker. Good morning po. Good morning po. Ayun, naririnig ba natin? So, magandang umaga po sa ating lahat. So, Sumunod po tayo sa patakaran. sumunod po tayo sa patakaran. Ng lungsod ng Maynila. Ayun, makikita mo nga naman, malakas ha. So, ito sir, left right lang. Magandang umaga mga kapuso. Magandang umaga mga kapuso. Dinig na dinig, ano? So pwede tayong, iba na to. Usually kasi, di ba, patrol, barangay patrol, yung paikot-ikot, tapos nag-aanunsyo. Ito, iba na. Yes po. Drone na. With also, with the AI capabilities, they can count yung mga tao po. Ayan po, nakikita po dito kung ilang tao na yung nandyan. Oo. Yung sasakyan. Ayan, So, with makikita this nga naman density. natin. Parang endless ang possibilities, no, na pwede natin gamitin itong mga drone na to. May kilala ako matutuwa nito. Yung kapuso nating si Rapi Tima, matutuwa sa mga ganito mga bagong toys na ginagamit ninyo. Sir, maraming salamat for demonstrating itong ating mga bagong drones, mga kapuso. Yan nga po, ang mga bagong drones ng lungsod ng Maynila na gagamitin para sa disaster response at iba pang mga applications. So, babalik po, ako Hirit. Balik po tayo sa studio. Matapos ma-ospital dahil sa diverticulitis noong nakaraang linggo, tatlong magkakasunod na event ang diniluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng Palasyo ng Malacanang kahapon. Una riyan ang farewell call ni US Ambassador Mary Kay Carlson. Pangalawa naman, diniluhan ng Pangulo ang pagtanggap niya ng report ng Second Congressional Commission on Education tungkol sa estado ng edukasyon sa Pilipinas. Ibinigay rin doon sa Pangulo ang mga plano ng legislatura para sa edukasyon sa susunod na 10 taon. At pangatlo, ang ceremonial handover para sa pamumuno ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ngayong taon. Hindi pa sigurado ang Malacanang kung kailan babalik sa normal ang schedule ng Pangulo, pati ang kanyang pagdalo sa mga aktibidad sa labas ng palasyo. Pero ang pagtitiyak ng Pangulo, maayos na ang kanyang kalagayan. Samantala, piniimbisigahan naman ng Philippine National Police sa Anti-Cybercrime Group kung sino ang nagpakalat ng peking impormasyon na malalaraw ang sakit ng Pangulo. Igan, hindi papalitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang defense team sa kaso sa International Criminal Court ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko, gusto mo ba palitan at hindi ka ba satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman na yun, hindi na mahalaga. Sa February 23 na ang confirmation of charges na hearing ng dating Pangulo para sa kasong crimes against humanity sa ICC. Ay sa abogado niyang si Nicholas Kaufman, alam ni Vice President Duterte na mahirap magpalit ng legal team 3 linggo bago ang pagdinig. Sakali man daw napalitan siya, lalo pang tatagal ang pagkakakulong ng dating Pangulo dahil bubuo ng panibagong legal team at pag-aaralang muli lahat ng ebidensya sa kaso. Hindi raw nagpapatinag ang Office of the Ombudsman sa petisyon ni dating Congressman Saldico sa Korte Suprema para sa temporary restraining order. Para kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, dilatory tactics lang ang petisyon ni Ko para madiskaril ang investigasyon kaugnay sa pagkakasangkot umano ni Ko sa flood control issue. Sa petisyon, sinabi ni Ko na inabuso umano ng Ombudsman ang kapangyarihan nito at hindi raw siya binigyan ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon. Wanted si Ko dahil sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa substandard umanong proyekto sa Nauhan, Oriental Mindoro. Dati na iginit ni Ko na hindi siya sangkot sa katiwalian. Nagpadala na ang Department of the Interior and Local Government ng tauhan sa Cambodia kung nasan umano
si Atong Ang na wanted sa mga kaso kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Ayon sa DILG, sakali nasa Cambodia nga si Ang, magagamit ang extradition treaty ng Pilipinas at Cambodia para mapauwi si Ang. Bigong matuntuon si Ang sa 18 lugar na hinalughog ng mga otoridad nitong mga nakaraang linggo. Samantala, 2 beses sumanong may nagtangkang mag-areglo sa kaso ng 12 pulis na nadadawit din sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon yan kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Vicente Calinisan. Una nagtangka umano si Atong Ang at nasundan daw ng isang local chief executive. Tumanggi magbigay ng pahayag ang abogado ni Ang dahil nasa korte na ang kaso. Itong si Atong Ang, pangalanan na natin, ay tumawag sa isang taong sobrang very close sa akin. Ay yung tipong level na sobrang hindi ako makakahindi o mahihirapan akong humindi. May baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis niya. Hindi tayo naareglo. Dalawa po ang kumpirmadong nagka-Nipah virus sa West Bengal, India simula nitong Disyembre, ayon sa kanilang health ministry. Na-trace na raw ang halos 200 contacts nila at nag-negatibo naman daw sa virus. Dahil sa seasonal outbreak sa India, mahigpit ngayon ang pagbabantay sa mga paliparan sa ilang bansa at teritoryo. Kabilang dyan ang sa Pakistan, Singapore, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Nepal at Taiwan. Ang Pilipinas handa naman daw sa Nipah virus ayon sa Department of Health. Imbes na magpatupad ng travel restrictions, inirekomenda ng DOH na paigtingin ang pagpapakalat ng impormasyon sa publiko. Ano nga ba ang Nipah virus? Ang Nipah virus po ay isang uri ng zoonotic virus ayon sa World Health Organization. Ibig sabihin po nito na ipapasa ito ng mga hayop sa tao. Kabilang sa mga pwedeng mahawahan at maging host ng Nipah virus ang mga fruit bat at mga baboy at kabayo. Karaniwan itong naipapasa sa pamamagitan ng contaminated na prutas na nakagat ng infected na hayop. Pwede rin po sa pamamagitan ng direct contact sa infected na hayop. May mga kaso na rin ng human-to-human transmission ng Nipah virus ayon sa WHO. Kasama po sa mga sintomas ng sakit ang lagnat, pananakit ng ulo at respiratory problems gaya ng ubo at hirap sa paghinga. Pwede rin pong makaranas ng chills, lubhang pagkapagod, pagkaantok, pagsusuka at pagdurumi. Posible itong mauwi sa encephalitis o pamamaga ng utak. Ayon sa mga eksperto, may mga kaso rin na asymptomatic o walang nararanasang sintomas ang pasyente. Maaaring makamatay ang Nipah virus. Meron po itong fatality rate na 40 hanggang 75%. Unang naitala ang outbreak ng Nipah virus sa Malaysia noong 1998 nang magkasakit ang ilang pig farmers. Simula 2001, halos taon-taong may Nipah outbreak sa Bangladesh at madalas din ito sa India. Dito po sa Pilipinas, magkakaroon ng mga kaso ng Nipah virus o nagkaroon noong 2014. 17 ang tinamaan noon. Isa ang nasawi. Ayon sa World Health Organization, wala pa rin pong gamot o vaccine para sa Nipah virus infection. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.